Ilalagay mo sa container, tutubo hindi. Ano gagawin doon? Masisira yun. It will be rotten. Masisira yun hanggang sa mabulok. At kung bulok na, may lalabas na buhay? Wala. Kasi wala siya sa right environment. Hindi siya lalago, hindi siya tutubo. O sige, palibutan mo yung sarili mo, makabarkada ka sa mahilig uminom. Ilang panahon lang, magiging laseng ka na. No? Mahihilig ka ng uminom. Bakit? Kasi pinalibutan mo yung sarili mo, nakibarkada ka sa mahilig uminom, sooner or later, hanapin mo na rin uminom. Amen? Magkabarkada ka sa mahilig magsugal. Later on, magiging sugar ka na rin. Kasi yun yung environment na pinaligid mo. Kaya yung buto, hindi palagay na, tutubo ba yung buto doon? Pupunlad ba ang buhay mo doon? Hindi. Kasi wala sa right environment. Amen po ba? Kaya watch out sa inyong pinagagagawa araw-araw at kinakain ninyo araw-araw. Amen? Oh. Pag hindi ka kumain, susunod doon, maghihina ka. Pag nanghina ka, magkakasakit. Pag nagkasakit, susunod doon, ospital. Susunod doon, ventilator. Pagkatapos doon, oxygen. Pagkatapos doon, babay. Babay Macau. Di ba? So, ano yung sabihin doon? Di ba? So, ganun sa physical na buhay natin. Pero alam niyo po ba, kapag daw ang tao, hindi na rin siya nagdadasal, hindi na rin siya nagsisimba, hindi na rin siya tumatawag sa Diyos, manghihina din siya. At dahil mahina siya, madali siyang kapitan ng demonyo. Madali siyang mahulog sa puso. Amen? Taas ang kamay ng tinutokso pa. Taas ang kamay. Okay. Very good. Brother John, very good. Salamat po, tinutokso pa kayo. Sabi niya po, thank you Lord. Tama sabi. Thank you Lord. Pag tinutokso ka pa, ang ibig sabihin nun, hindi ka makakampi ng demonyo. Kapag hindi ka na tinutokso, kakampi ka na ng demonyo. Barkada kami nila Kuya June. Kami nga pa, magbabarkada, hindi kami uminom. Di ba? Nakita lang kami sa daan. Si Brother Eric hindi namin kasama. Hindi ba? Tutoksohin namin, Brother Eric, sumama ka naman sa akin. Minsan na. Sa trabaho, mag-relax-relax ka naman, sumama ka naman sa akin. Sino tinutokso? Yung hindi kasama. Kaya watch out. Kapag hindi na ngayon tinutokso, baka kakampi na kayo. Kaya mainam pa rin yung tinutokso. Hindi siya na yung malakas, di ba? Di ba? So ngayon, right environment yan. Magkakain ka ng baboy everyday, baboy sa umaga, sa hapon, baboy. 5 taon puro baboy, after 5 days magbumukha ka? Baboy! Lakas ah! May pinapatamaan yata kayo ah. Pera sa umaga, pera sa tanghali, awal na trabaho, puro pera ka. After some time, magmumukha ka? Pera! Masarap ba matawag ng mukhang pera? Ayaw natin yun, pero gusto natin yung pera, di ba? Kaya pag pinasok mo dyan, magmumukha kang pera. At hindi maganda yun. Pangit yun. Amen? Di ba? So, ganun din. Kung magbabasa ka ng puro mga showbiz balita, mahilig sa artista, anong aasahan na sasabihin mo? Anong kukwento mo? Puro
artista. Bakit? Kasi yung pinasok mo. You become what you eat. We become what we eat. Kasi yung pinasok natin. Di ba? Amen po ba? Amen. Halimbawa, kung tanongin ko kayo, sino yung artista na superstar? Nora Honor. Tama, kapanahon na ni Brother Junior. Sino yung star of all seasons? Megastar. Ang panahon ko na yan. Megastar. Sharon Cuneta. Ano? Anong ebanghelyo yung binasa kanina? Ang dami ko masagot sa artista. Pagdating kay Lord, wala pa sagot. Brothers and sisters, pero alam niyo po ba kung ipapasok natin sa isip natin ang salita ng Diyos, magiging kamukha tayo ni Kristo. Kasi nagiging ganun tayo. Pag pinasok natin ng mabuting balita, magiging mabuting balita tayo. Pag pinasok natin yung mabuting aral at turo ni Kristo sa atin, magiging mabuti din tayo. Mabuting tayong tao. Diba? Pagkatanong na yung katabi niyo, babae ka ba? Sige. Pakisabi niyo sa katabi, hindi halata. Madali naging mabait. Amen? Pero kung tatanungin natin, mabuti ka ba? Baka mag-isip ka pa. Pero kung mabait, madali sabihin, yes. So hindi lahat ng mabait, mabuti. Mas ano gusto mo, mabait o mabuti? Mabuti. Paano ka magiging mabuti? Tanggapin mo si Kristo. Amen. Di ba? At mamuhay ka. So ngayon, right environment. Yung buto, maghukay ka sa lupa, ligay mo yung buto doon, tabunan mo siya, diligin mo. After some time, may makikita kang lalabas. Nabasag na yung buto, yung nakabalot sa buto. Paano? Abay, mahirap ipaliwanag. Kasi hindi natin nakikita. Ang problema lang natin, yung buto na yun na matigas na tinanim mo, wala kang ibang tinanim doon. Ano? May tutubo. Amen? Amen. Ngayon, tanong. Gusto mo bang lumago? Amen. Alam nyo sa bukid, bago tamnan, taniman ng palay, nililinis. Muna kapatid, maglinis ka muna. Para lumago ka. Diba? Tapos makipag-partner ka sa Diyos. Ano bang bumabalot sa atin? Kung ikaw'y balot ng galit at puot sa asawa mo, ay hindi uunlad yung buhay ng mag-asawa. Never. Kasi hindi tutubo doon. Hindi tutubo yung dapat linis mo. Kung tatanungin natin sa sarili natin, ano bang bumabalot sa'yo? Bakit hindi makalabas-labas yung buhay na nililithi mo? Yung buhay na gusto ng Diyos para sa'yo, para kang buto. Hindi makalabas yung nasa loob, hindi mabuhay. Bibigyan ko po kayo ng misyon. Ano yung mission na yun? Sana makalabas tayo doon sa bumabalot sa atin. Kung tayo isang buto, naniniwala pa kayo ang buto may buhay din sa loob? Amen. Kapag pinatanim mo yun sa lupa, mabubuhay yun, tutubo. Ang buhay ng tao, pag pinatan natin ang buhay natin sa Diyos, may tutubo. Brothers and sisters, discover that. Ang tawag natin yun, new life in Christ. Kapag nabasag na yung na bumabalot sa atin. At hindi mababasag yan hanggat hindi mo ipapartner ang buhay mo sa Diyos. Amen? Amen. Happy anniversary po. May hamon na ko sa inyo. Hindi lang hamon, may request ako sa inyo. Pakisabi sa inyong katabi, huwag kang uuwi na isa kang buto. Baka ang tagal mo dito sa Macau, buto ka pa rin. Hindi nakalabas, kaya hindi yung ino-offer na buhay. Alam niyo po, ako alam ko, na dinadala tayo ng Diyos dito kasi may buhay siya nakalaan para sa atin. Amen.
discover that. Kailangan mahanap natin yun. Kailangan makalabas yun sa buto. Kumbaga, kung tayo ay isang buto, dapat makalabas yun. At yun ang tinatawag nating happy life. Doon ka magiging mapasaya at mapayapa kapag napalabas mo yun. At kapag lumabas yun, ang Diyos na ang magpapatubo doon. Amen? So, brothers and sisters, after 27 years, ako naniniwala na dito sa Laplak, Macau, nakalabas yun. Kasi kung hindi nakalabas, hindi magsasara, hindi tutubo. Kaya ako naniniwala na ito ay gawain ng Diyos. Amen. Sa mga nakalabas na sa kanilang shell, sa protective cover, ito na ang bunga. Nagiging buto tayo para sa iba. So after 27 years, it is God's grace ang siyang nag-sustain sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya, ito'y patunay lamang sa Living Testament that it is God, it is God's Word. No? Ang blessing po, baka akala ng iba, ang blessing, ito po, marami nagkakamali dito. No? Sa kanila, ang blessing ay yung hinihingi mo, yun ang binigay sa'yo. Nangingi ka ng trabaho, binigay yun, blessing. Madaling makita. Nangingi ka ng anak, isa lang ang hiningi mo, 8 pa nga ang binigay, blessing. Di ba? Blessing. Kasi kita-kita ng mata yung blessing. Pero may mga blessing na hindi nakikita. Kayo po, napunta kayo ng Macau, it is a blessing. Pero yung blessing na yun, kumbaga, isang regalong nakabalot pa. You have to discover it. Ako po, dinala ko dito sa Macau, di ba? Masaya ako. Masasabi ko ba, may conclusion na ba ako? Wala pa. Kasi dinidiscover ko pa. What is the gift? No? Hindi yung blessing kasi na satisfaction of our desire. Hindi po. Blessing, hindi satisfaction of our desire. Blessing is not getting what I want. True blessing is indeed getting what God wants. Yun ang hangarin natin. Amen? Amen. So brothers and sisters, in behalf of the Pastoral Care for Filipino Migrants, bumabati po kami sa inyo. Muli, gusto kong sabihin, pakisabi sa inyong katabi, huwag kang uuwi. Huwag kang uuwi. Na isa kang buto. Lumabas ka na. Palabasin na! Kailangan ng Diyos! God bless po. Maraming salamat. Simpleng pagdiriwang natin. Diba? So, yun po. Sana na-expired kayo. Bago kayo matulog, hilingi ko yun sa Diyos. Lord, ano ba talaga yung buhay na inilaan mo dito? Hanapin mo yun. Yun po, hindi makukuha ng isang tulog lang.